O Diyos na makakamhan sa karupaman, na sa pasabong ng Espiritu Santo, nangangas kaming mag-abot sa ngaran ng Ama, himuon mo sa puso ni ang Espiritu ng pag-ampo ng mga aki, tanganing magkaliw kaming makalao sa panugang pamanan. Huli kay Jesu-Cristo ang kakurangan niya mo sa imong aki, na kalimang nabubuhay at sinagahari, kasaro ka Espiritu Santo, Diyos na kapos na kapanahunan ng mga panahon. Amen. Sa elang pagkasama, pinapasama si Sakuya ang importansya ng kagamitan. Nasisilip na bagay na saksihan asin namatay Elias, ang presensya at pagkaroon. Ang elang pagkasama. Pagbasa sa elang libro ni mga hari. Naglaot si Elias sa lumin, tanganing magpalinis kumain ng Uyang duminatong sa iya at kataramang ng Diyos asin nagsabi, nag-ano ka ni Elias? Nagsabi ang kakurangan, magluwas ka asin magpindog sa bukid, sa atubang ng kakurangan. Uyang at kakurangan nag-aabi. May dakula sa kamusog na duros na guminagap ng mga bukid, asin pinasaan mga bako sa atubang ng kakurangan. Mayo sa doros ng kakurangan. Pagkatapos ng doros ng nino, mayo sa nino ang kakurangan. Pagkatapos ng nino, kalayo, mayo sa kalayo ang kakurangan. Asin pagkatapos ng kalayo, hindi ka Panginoon. Pagkatapos kay Elias, tinahuman niya sa iyang dalawa at sa iyang kanto. Luminawas asin lumilipot siya sa upang kanto. Tataramang kakurangan, salamat sa Diyos. Kakurangan, ipahingin mo sa mo ang sa iyong pagkahera, asin murasan sa mo at kaligtasan.
Naigo ako ni nakulang panguluan, asilay itong pagulo sa sakang puso. Ta ikakapalipin ko ta, na ako mismo ipatungkol sa suka, suway ng Kristo, para sa mga tunang kong palulo, susog sa laman. Sinda mga Israelita, sa inda ang kapuntahan ni akin, ang kamurawayan, ang mga tipan, ang pag-utog katulog, ang pagsamba asin ang mga kanta. Sa inda ang mga patirapa, asin ikan sa inda, ang Kristo kung susubon ang laman. Siya ang nasa ibabaw ng Diyos, Diyos na inuumaw sa puro-paman. Amen. Tatarama ka ang kawanan. Salamat sa Diyos. Ang pagrugyaw ng banal na Ebanghelyo. Ang kakurangan, mapa sa inyo. Asin sa iyong Espiritu. Pagrugyaw kang banal na Ebanghelyo, susuki San Mateo. Kamurawayan sa iyong pagkakas. Pinasakay ni Jesus ang mga disipulo sa kapinahelon sa ibong kandanaw, mantang pinapahalik niya ang mga tao. Pagkapahalikan niya ang mga tao, nagtupad siya sa sarungulod, tanganing mamiti. Kan magpambina, sulo siya naman, asin kan oras na diyan, ang sakayan kan mga disipulo, nasa takaw na kandanaw, kinakampas kan alon, huli ka sabat sa duros. Kan maaga na, si Jesus nag-abot sa inda, naglalakaw sa ibabaw ang tubig. Ang mga disipulo, kan makikita siya na naglalakaw sa ibabaw ang tubig, nagkururagaw sa takot, may kalag. Alagad, nagtarantulo sa Jesus sa inda, ako ini, dahil ka mo matakot, pakusugan ang sa inyong buod. Dahil nagtarang si Pedro, kagurangan, kung ikaw nagkatiyan, padulugong mo ako sa imo sa ibabaw ng tubig. Madiyan ang simbang ni Jesus. Kaya naglusan si Pedro sa sakayan, saka naglakaw sa ibabaw ng tubig, pasiri ni Jesus. Alagad kan mamangkuhan niya, ang makusog na duros, natakot siya, kaya nagpuon siyang magkiraro sa tubig. Nagkurahaw siya, kakurangan, ligtasan ako. Ginawgaw tulos ni Jesus at sa iyang kamot, pinugol siya sa kasinabihan, maluya ang sa iyong pagtuon, takdaw na nagduwa-duwa ka. Pakalunan nilang duwa sa sakayan, naglinaw ang panahon. Nagsamba kay Jesus ang mga disipulo na nasa sakayan na sinagsabi, ikaw mananggal ang aki ni Diyos. Marhay kabareta kan sa buong kagurangan. Mag-umaw sa iyong Kristo. Dito po mga tugang gusto kong pamitom sa pangmahay kasi magayon na notisyan. Dati po pag-aaral ng mga
Ngunyan po, padapos lang sa kanyang pangabulan, katibaan may mga licensed psychologist pa yan na gusto man mag-volunteer ka sa ilang sarili, nanalig na mas katol na magawakan. Kung maroon mo man po dito ka nag-aaging aluwang maging ngayon, so tema ka, surat pastoral ka, sinisisi sa sabuyan, yung supagdara sa sabuyan na tensyon na kalakot niya ni insidente, problema sa mental health, psychological health, kadapon lalo-lalo na sa mga kabataan. Kaya kung may mga mapulot ba at sa ilang libreng servisyo bilang mga nagmamangkugan sa kuyang mga nananatibo, i-pastoral at si psychological health, dahil pagkinaan ng mga kabataan. Ngunyan po, papunta ng mga licensed guidance pastoral counselor at nabubulong dito sa kanya. Gusto kong sabihin na ikuwaling sarong na retiradong piskal, asin sarong na retiradong judge, ang nabubulong din man kan sa ilang servisyo sa tuya para sa mga naman na ikuwaling legal consultation. Kaya sa mga nananalibo sa ikuwaling legal advice, mapasirin lang ito sa opisina, kananin na makapapa-schedule, makakuhaning appointment, hindi sa luwang abogada na nagpupulong din ka sa ilang sarili. Kasi palagos ko po kami ng mga abogada na magkatulong lamang ang mga abogada na magpulong din naman sa ilang sarili. Tama ko, palagos ko sa sabuyang nag-aatubang sa mga sitwasyon na kailangan kadalan kung ano man ang pinakatamang legal action sa tuyang sitwasyon sa buhay. Magayon po ini nagpupulong na kung nanininagihan ang experience yan. Tamalang natin, retired prosecutor at sinansaro retired judge. Siguro po kayo naman siya naman tao ka legal service sa pagmuntahin. So, dahil naman magkuha ka ng trabaho. So, kung ano po kaya sa tuyang mga abogado, kung mapalakali mo naman niya sa inyo. Ano? Kung gusto nilirin tayo, ako naman sa mga abogado, nalipag-ibig ako sa tayo. Pero kalimutan mo po yan. Kung magpabuhay na kita. O kung ako siguro dahil mapaglaro ba na, hindi mga volunteer, matin lang sa korte, sa kaso pa kuman. Hindi mga legal advice na, legal consultation na libre, ang sa ilang pinagtatanggol sa sabuyan. Nagkulang lamang po ini sa pagkakaroon ko. Kung makonsulta ako sa psychologist, sa abogado, ako yan libre, mahal ang bayan kayo. So mga nakabalunan, lalo-lalo sa psychologist, psychiatrist, per session yan, per hour, ay mahal ang bayan kayo. Pero sila, nag-o-offer sa sabuyan, kan sila libre na servisyo. Kaya salamat sa sila, kasi lubog pa man mas magdakol ang mga araw sa sila na pinakaon para sa ilang laban o nanggayo sa mga yaon sa sitwasyon ni pananatibo. Mga lugar, sa mas karawang po na pagkiling kasi pagpuro, gusto kong hilingon na inigawin kayo ng kamera ng panatugang ng pag-volunteer kan sa ilang sarili. Paagi ng mahal na Diyos kanaming makatulong sa mga taong nasa sitwasyon ni mga naibo na sila na naibo ikawa. Naiwan po ang pagiging niya po sa istoryang binasa sa satuyang Ebanghelyo. Sabi sa Ebanghelyo, sa mga disipulos ni Kristo, yaon sa sakayan sa tahaw at lanaw sa kataawan ng pamangkihon. Maraming sa panahon, mamusong-suparos, nasa tilig ko sila na malulod dumaan sa tahaw at lanaw. Alagang kuya sa tuyang gagawang na Yesu Kristo sa mga nalas-nalas na pangin na nagdulog sa salita, naglaraning sa salita, naglalakaw sa ibabaw ng tubig, tanganing iligtas sila, tanganing labanan sila,
Di paani ka ng mahal na Diyos sa ibang tao. Wala ka naman sa kayo na hindi mo niya ito tingin na ang mahal na Diyos ay nagpapabayan sa satuya. Ang pagtawag ng mahal na Diyos ay satuyang pagpuntahan. Kaya siya minahanap ng paani kung paano siya makatulog sa satuya tanganin na matabangan kita. Sa kadako na paani ang kabot ng mahal na Diyos, misteryoso, kung minsan sikreto, magkanalas-alas na nag-ihiro sa satuyang buhay, tanganing patunayan ang makapangyarihan na magtabang sa satuyang ni katurangan. Kaya lang, nagkakaroon sa Leonardo Paro. Mariri Paro kasi mariri ay isang kasanan. Ang danay na pagtabang ng mahal na Diyos sa satuyang buhay, umiyak kita sa momento ni pagsilencio. Iyon ko ang pinapakilig kan sa tuya kayo ng pagpapasa ko. Sabi ko kayo naman sa iyo, pagpapasa ko, pinaraman ka ng mahal na Diyos ang propeta si Elias. Yakong si Elias sa sarong kuweba. Sabi na ng mahal na Diyos sa iya, magbuwas ka sa kuweba. Dali man mapakilig ako sa iyo. Nagbuwas si Elias, dahil sabi, may nagkapunta ang makusuko na paros na nagbangat ang mulod. Pero dahil lalo man sa mahal na Diyos. Dahil sa minundaan ng abot, makusog na dito. Pero dahil lalo man sa ibog ang mahal na Diyos. Sunod na nakuha, kalayo ang taon. Pero sabi sa istorya, dahil man sa kalayo ang mahal na Diyos. Dahil kung minagundaan sa rong silensyong uyong-uyong ng paros. Dahil hinihiling ng paros, sinasabi, yang naman ang mahal na Diyos. Sa pagsilensyo, yan na marirealisa ang mga paghirong asin magtabang sa satuyang buhay ni katurangan. Silence is the sowing ground of God. Silence is the language of God. Kaya kung nakuproblema ka, gusto mo maisihan kung ano ang nagagawa yung ginuhon, nagagawa ka sa buhay, ay dito ko parang nawala ako sa STEM. Ang malalagod na dyan, kung di mo ni mahal na Diyos. Diba ka mas ma-stress ka naman? Kamakilig mo marakalo. Gusto mo man makalunay, marakwata. Naibig ka lamang sa mga nasa batang ng pwedeng forma. Gusto mo masagutan kung ano ang tama kasi makain ng iluhon na kaya sa kagawatan sa talingsinan, iatubang mo ang sa iyong sarili sa mga talino sa pagsilensyo. Kasi mahilig sa iyong talina asin sa iyong puso. Yung mga tulad ng katuliran, ang selebrasyon niya o kang misa, ang Santa Misa loob sa silensyong momento para sa satuya, tanganing makaatubang sa mahal na Diyos. Asin sa atubang na niya kinamasabi sa iya, uwi ako kaguranan, maghihimate sa saimo. Kaya kadako na patay ang banal na misa, lugod momento ng pagsilensyo asin paghimate para sa sabot. Ang Santa Misa o kumansanan, mga magayon na karatahan. Pero magkakatapang sa tao. Ang Santa Misa o kumansanan po sa kong kapani. Ang Santa Misa o kumansanan magpapaging kang dinamod, magpapaging ka ng yung isa na po sa mga verbal o oral prayer niya. Alaga ng Santa Misa sa okasyon na inalapat mapapagsilensyo man. Idahatan sa kanyang mga sarili sa atubangan ng mahal na Diyos asin halapon ang sa iyang hiling sa satuyang mga konsensya, sa tuyang mga puso asin kanina na ngayon itutok sa to ang mga tamang ibuhon sa buhay. Kaya pag nagpasirin mo sa simbahan ng kanyang mga simba, pakuksa na may itabang ka sa katurangan. Lagdanan para sa iyong sarili sa pagkaon kasi pagsilensyo. Sa pakikinig sa iyong pagsilensyo, matatakpan mo rin ang oportunidad
ng Diyos na magtala. We cannot easily decipher the message of God from other people. Ang tawag sa ako para nanulo mo, bigyan mo po atulos ang tatarang ng mga. Kaya kami pag-example ko, hindi ko kasi example. I do not know if inside the morning will easily hear the word of God, hear the message of God, hear your God. Iba ang maranasan mo. But in front of God, inside us, we are given the opportunity to speak to us, to strengthen us, and little by little transform us. That's the wonder of silence in our life. Sering matutugan, ang pagsilensyo ini, pagkumanbot sa igong nag-ipunan, isiglang ang satuyang sarili sa dakot ng mga araw. Pwede ka man makapagsilensyo sa kaibanan ng dakol na tao. Siling nga ka nilibutan sa laog ka sa nangis. Ang pagsigla sa komunidad, iwag namin dahilan kan pagtubog ni Pedro hindi sa istorya na binasa sa Evangelyo. Sabi ko sa istorya, kan si Kristo na naglalakaw na naman sa dagat, sinabi ng mga disipulos. Sabi ni Kristo, hindi ko matakot. Ako ini, mapapong ka lang. Pakusugan sa inyong buod. Si Pedro man, anong sabi ng kagarangan? Kung talaga hindi kaya, palakawawan na ako sa tubig. Kasi pagka nagkakalang si Pedro, pakikuha man daw ako ng mga nangalasan. Sabi ka sa tubig, ako lang naman na. Nandiyan, nakaw na. Ang gini mo ni Pedro, yakong siya naman sa sakayan, pinayanan mo sa sakayan, pinayanan mo sa inyong mga pagkiniban, na kung iisip mo sa sakayan, iwan sa inyong kaligtasan. Iwan ligtas ng lugar para sa inyong pinayanan ni Pedro, kananin magmanaw sa dapat. As kanatin, sukulong kang paros, nagduwa-duwa, nagakot, dahil nagpuuna siyang Panginoon. Sabi ka naman nagpupuro ng mga nababasa siya sa balang ng kasuhatan, sugawin ni Pedro na isiniglan niya kaya sa iyong sarili, sa iyong komunidad. Ini nagpapatuto sa kilala sa tuyang kan gabi na ibigutulog ang simbahan. Ang simbahan nagsasabi sa tuyang outside the Christian community, your faith will not grow. Minsan kaya kung nakamating na nag-alam na kita sa buhay, our tendency is to segregate ourselves on the rest. Maraming kaya sa buhay ko, yan din ang nangyari sa mga na rin kawan. Ako na iiban. Hindi mo yan ang momento. Kami na disintegrate ang sa iyong spiritual life. Sa laog sa lahat ng Kristiyano komunidad, mas mamamatean mo ang presensya ng Panginoon asin mananaw mo ang sa iyang mensahe asin instruction sa iyong buhay. Sa madaling sabi ko, inaaman kita, be a member, an active member of our Christian community. Do not separate yourself from it. Be an active member of the parish. Be an active member of a religious group. Because it is there where your faith will really grow. Kaya kung mga members, kan sa tuyang mga religious organization, ang pwede magpatutubo kaya kung ginagaling mo, may sarong religious activity, kasi nalala mo ang mga testimonya, patutubo ka ng pagtawag ng Panginoon, tinabahan sa nilang kawalan, dahil man sila naiinspira na padagos na magdulog sa katuwanan sa paagitan magiging miyembro ang komunidad na iyan. So be an active contributor in the spiritual and religious life of the community because it is there
that your faith will indeed grow. Kaya kailan kita mag-subscribe naman sa mga taong ginasabi na ang pakiharap nila basta sa simbahan pagtuloy. But I don't care about the parish. I don't care about any religious community. I don't care about any religious activity except the Mass on Sunday. Outside or far from the Christian community, your faith will not grow. And when your faith will not grow anymore, its direction is death. Because when you start growing, you start dying. Ito lang nagkakaw. Tatuyan mo kayo ang tao. Tatuyan mga nagigilad na. Sabi mga sa biology, ang tao, nagtatalong pa hanggang siguro edad, siguro, 20, nagtalang mo pa yan. Pero pagkabot mo yan, eh naman nagtatalong pa ang lawas. Pasakin ka na sa pagkuha. Pag nagkuha na pasakin ka na, kadalanan. When something stops growing, it starts dying. Kaya kung ang pagtuon mo na yung nagtatalo mo, magagalahan, kumawawa na yan. Kaya buhay ang pagtuon mo sa kaibahan at sa iyong mga katuganan dyan sa komunidad Kristiyana. Pasalamat ka lang ang komunidad Kristiyana, yaman dyan si Kristo Jesus. Dahil na magtatarang sa iyo, ang sa iyang mensahe, kasi magtatarang sa iyo, ang sa iyang mga tataramon na panong ng kaluluwa. Lugod ang Santa Misa, para sa sangguniang maging nung okasyon na kung saan kita nakakapagsilensyo sa atuan ng mga Diyos, dahil kita nakakaayon sa aktibong pagbabuhay ang sangguniang Kristiyanong komunidad. Diyan sa kita makakapagsabi na ang mahal na Diyos tunay managlan na nagpapahiling sa to kan sa iyang pagkahera asin danay nagtataw sa to kan sa iyang kaligtasan silid kan sinabi ang sa uyang Salmo Responsorium. Nagtutulog ako Sa Diyos na mga kapatid, hindi ko manalangin asin na dala, nagabos na hindi asin na ibigin, asin sa sarang kapurangan na si Yesu Cristo, bukod na aking ka Diyos, at sinapagalikan sa ama, kapuang nagabos sa panahon. Diyos nalikan sa Diyos, ilaw nalikan sa ilaw, totoong Diyos nalikan sa totoong Diyos. Ipinangakit ka iyan sa mga Diyos na huli sa iyan ay ikaw ang Diyos, huli sa mga tao, kasi huli sa mga kaligtasan, naghilig siya alit sa kanila. Asin lang naman, huli ng Espiritu Santo, asin na ikaw, ibinawag ka sa krus para sa tao, at manawag niya mo siya nila. Nagtigos sa Diyos sa kagalan, asin sa nagkakaroon ng buhay mo, susunod sa mga kasulatan, asin sa pinakasama, natutukaw sa too ka naman, asin sa mga maramay na mga sa pagpupunta sa mga buhay na asin sa mga gano'n. Ang sa ilang mga ay nagkakusan, asin sa Espiritu Santo, at mga asin sa taong ng buhay, nagiging sa ama asin sa amin, siya ay mga sabay at sinasamba at sinamawa. Siya nagdarang sa aking mga pagkakas. Asin sa sarap, panalo, pagawin ko asin ako sa iyong simbahan. Nagpapakala ko yung pagkakas sa mundo, sa pagpapakawal ng mga sala. Asin kasama ko ang pagpapakawal ng mga lahat. Asin nagpuhay sa mga panahon. pamigwi manuaman, may pinapusog na pagtaring sa pagkamuwag ng Diyos na ang sa iyang pagtawa
sipag, kakurangan, pinaglugan sa mong pamilya. Kakurangan, pinaglugan sa mga pamilya. Kamalingan sa mukha asin mga obispo at simbahan. Padalos na iyakan ng mga pangyarihan na presensya ng gobyerno. Ulog na sa mga bagyo asin katibaan na inaatupang ng simbahan. Ipamigay niya ko sa gobyerno. Tanganin ang puso at sa itong pagtugon, asin pagpusog kita sa pagsali, sa presensya ng Diyos, sa tamang mga kawarasaan sa araw-araw na pamumuhay. Ipamigay niya ko sa gobyerno. Tanganin ang mga nagpapagaw sa mayroong magagawa ng buhay, makatuon sa matalinong na kailihan ng simbahan. Ipamigay niya ko sa gobyerno. Tanganin kinagabos sa kanyang mga kasangkapan, tagamumoto ng pangatanganan ng Diyos, asin mga paralarang madaraman ng Kristo sa mga nabihero. Ipamigay niya ko sa gobyerno. Tanganin ang mga paragulog, tagadan, pag-urma sa pagkaman sa lingkod, na kapagnaluan sa presensya ng Diyos. Ipamigay niya ko sa gobyerno. Sa tuyang mga ipangajin at sa tuyang mga personal na kahagalan. O Diyos sa mga iyang Ama, pakusugaan sa mong pagtuo, kananing magdayuon kami sa buhay kan sa imong simbahan, dahil malalos na matuto kan sa imong banal na kabutan, ulit ni Kristo sa mong kakurangan.
asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imong kagurangan, banal na Ama, Diyos na makakampanan ng kasagpuran, ulit ni Kristo na sa mong kagurangan. Sa pagkamuna, binago niya ang daan na buhay ng tao, sa pagtimos, pinara niya ang sa mong mga kasalan, sa pagkabuhay ni Matharik sa mga gadan, binugkat niya ang agihan, pasiring sa buhay na dahil kasagpuran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kayo makang nakapundakon na Angeles asin Santos, nag-aawit kami sa imo, kan himno ng kaumawan, dahil tapos na nagsasabi, kagurangan, kanagalan, buka pagingkapos na kabanalan, kaya ini mga akal na hinipig kami, pabalalakan ang buong kan sa iyong Espiritu, kanganin para sa mo, maging hawa, kasing buo, kan sa mong kagurangan na si Yesu Cristo. Siya na sa lugarin na buot, nagpaubayak sa pasyon, nagpuaning tinamay, kasing pagpasalamat binaan ini. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kang pagos kasing magkakan kanini, dahil ang sa tuyang hawa ay gulog para sa inyo. Siringman makapamanggi, pagkuhan ng pagkalis, asing kiraray magpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kang pagos kasing mag-inom kaini, dahil ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asing danay na iban, na mapabuluson para sa inyo asing para sa dako, sa pagpatawad ng mga kasalan, ini pag-ibuho nindo sa pagnunong sagot. Misteryo kan pagbuo.
namong si Jesucristo. Uli sa iya, asing kaliban niya, asing sa iya, sa iyo Diyos sa mga makakaman, kasarot ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asing kamawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natutluan ang mga nagkakaligtas na tungkol na sinibinatuon ng Diyos ng nakaugalingan, nananahas sila magsabi, agawa kami sa gabos na marato at namimitig kaming kagurangan, warasan sa mga alaw niya mo ang katuninungan, galing kaming natawagan sa iyong pagkahera, maging ganan na naling ka sa kasaklan, asin mantingnan sa gabos na kapulisawan. Mantang kami nagakala, kan mo ang paglaom, asin pagtatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Kristong katurangan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa inyo, ang sakong katuninungan ibinatao ko sa inyo. Hari paghilingan sa mga kasalanan, kundi ang pagtukopan sa imong simbahan, papagkanin mo na siya mga katuninong kasi magkapulo nyo, susok sa imong kabutan. Ika na nabubuhay kasi nagahalik sa kapanahunan ng mga panahon. Ang katuninungan kang katurangan, danay mapasaido. Magpapilarawan kita ang tanda ating katuninungan. Yes, Spirit. Yes, Spirit. Yes, Spirit.